Mga Hukom Kapitulo 17. Pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sa bahay ni Micah. At may isang lalaki sa lupaing maburol ng Ephraim, na ang pangalan ay Micahas. At sinabi niya sa kanyang ina, ang 1,100 putol na pilak na kinuha sa iyo, na siyang ikinapagtungayaw mo, at sinalita mo rin sa aking mga pakinig, narito, ang pilak ay nasa akin, aking kinuha, at sinabi ng kanyang ina, pagpalain nawa ng Panginoon ang aking anak. At isinauli niya ang 1,100 putol na pilak sa kanyang ina, at sinabi ng kanyang ina, aking tunay na itinalaga ng aking kamay ang pilak na ito sa Panginoon, na ukol sa aking anak, upang ay goon ng 1 larawang inanyuan at ng 1 larawang binubo, kaya ngayoy isasauli ko sa iyo. At nang kanyang isauli ang salapi sa kanyang ina, ay kinuha ng kanyang ina ang 200 putol na pilak na ibinigay sa mga mangbububo, na siyang gumawa ng 1 larawang inanyuan at ng 1 larawang binubo, at nasa bahay ni Micahas. At ang lalaking si Micahas ay nagkaroon ng isang bahay ng mga Diyos, at siya'y gumawa ng isang ipod at mga terap at itinalaga ang isa ng kanyang mga anak, na maging kanyang saserdote. Nang mga araw na yaon ay walang hari sa Israel, bawat tao'y gumagawa ng minamatuwid niya sa kanyang sariling mga mata. At may isa namang may kabataan sa Bethlehem, Juda, sa angkan ni Juda, na isang Levita, at siya'y nakikipamayan doon. At ang lalaki ay umalis sa bayan, sa Bethlehem, Juda, upang makipamayan kung saan siya makakasumpong ng matutuluyan, at siya'y naparoon sa lupaing maburol ng Ephraim, sa bahay ni Micahas habang siya'y naglalakbay. At sinabi ni Micahas sa kanya, saan ka nang galing? At sinabi niya sa kanya, ako'y Levita sa Bethlehem, Juda, at ako'y yayaong makikipamayan kung saan ako makasumpong ng matutuluyan. At sinabi ni Micahas sa kanya, tumahan ka sa akin, at ikaw ay maging sa akin ay isang ama at isang saserdote, at bibigyan kita ng 10 putol na pilak 1 taon, at ng bihisan, at ng iyong pagkain, sa gayoy ang Levita ay pumasok. At ang Levita ay nakipagkasundong tumahang kasama ng lalaki, at ang binata sa kanya ay parang isa sa kanyang mga anak. At itinalaga ni Micahas ang Levita, at ang binata ay naging kanyang saserdote, at nasa bahay ni Micahas. Nang magkagayoy sinabi ni Micahas, ngayoy talastas ko, nagagawan ako ng mabuti ng Panginoon, yamang ako'y may isang Levita na pinakasaserdote ko. Mga Hukom Kapitulo 18. Pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sa lipi ni Dan. Nang mga araw na yaon ay walang hari sa Israel, at nang panahong yaon ay humahanap ang lipi ng mga Danita, ng isang mana na matatahanan, sapagkat hanggang sa araw na yaon, ay hindi nahuhulog sa mga lipi ng Israel ang kanilang mana. At ang mga anak ni Dan ay nagsugo ng 5 lalaki ng kanilang angkan, sa kanilang kabuoang bilang, ng mga lalaking may tapang, na mula sa Sora, at sa Estaol, upang tiktikan ang lupain, at kilalanin, at sinabi nila sa kanila, kayo'y yumaon, at inyong kilalanin ang lupain, at sila'y naparoon sa lupaing maburol ng Ephraim, sa bahay ni Micahas, at tumuloy roon. Nang sila'y malapit sa bahay ni Micahas, ay nakilala nila ang tinig ng binatang Levita, at sila'y lumiko roon, at sinabi nila sa kanya, sinong nagdala sa iyo rito? At ano ang iyong ginagawa sa dakong ito? At anong mayroon ka rito? At sinabi niya sa kanila, ganito't ganito ang ginawa sa akin ni Micahas, at kanyang kinayaring upahan ako, at ako'y naging kanyang saserdote. At sinabi nila sa kanya, isinasamo namin sa iyo na yuzezain mo sa Diyos, upang aming maalaman, kung ang aming lakad ay papaloran. At sinabi ng saserdote sa kanila, yumaon kayong payapa, nasa harap ng Panginoon ang daang inyong nilalakaran. Nang magkagayoy lumakad ang 5 lalaki at dumating sa Lace, at nakita ang bayan na naroon, kung paanong sila'y tumatahan sa katiwasayan, na gaya ng mga Sidonio, na tahimik at tiwasay, sapagkat wala sa lupain na nagaaring may kapangyarihan na makapagbibigay kahihiyan sa alinmang bagay, at malayo sa mga Sidonio, at walang pagkikipagkasundo sa kaninuman. At sila'y naparoon sa kanilang mga kapatid sa Sora at Estaol, at sinabi ng kanilang mga kapatid sa kanila, ano kayo? At kanilang sinabi, kayo'y bumangon at tayo'y umahan laban sa kanila, sapagkat aming nakita ang lupain, at, narito, napakabuti, at natatamad ba kayo? Huwag kayong magmakupad na yumaon at pumasok upang ariin ang lupain.
Paglakad ninyo'y darating kayo sa isang bayang tiwasay, at ang lupain ay malaki, sapagkat ibinigay ng Diyos sa inyong kamay, isang dakong walang kakailang ganing anumang bagay na nasa lupa. At umalis mula roon ang ilan sa angkan ng mga Danita, mula sa Sora at sa Esthaol, na 600 lalaki na may sandata ng mga kasakbatan na pangdigma. At sila'y yumaon, at humantong sa Chiriath Jearim, sa Juda, kaya't kanilang tinawag ang dakong yaon na Maandan hanggang sa araw na ito, narito, ito'y nasa likod ng Chiriath Jearim. At sila'y nagdaan doon hanggang sa lupaing maburol ng Ephraim, at naparoon sa bahay ni Micahas. Nang magkagayo'y sumagot ang 5 lalaki na tumiktik ng lupain ng Lace, at sinabi sa kanilang mga kapatid, nalalaman ba ninyo na mayroon sa mga bahay na ito na isang ipad, at mga terap, at isang larawang inanyuan, at isang larawang binubo? Ngayon ngay akalain ninyo ang marapat ninyong gawin. At sila'y lumiko roon, at naparoon sa bahay ng binatang Levita, sa makatuwid bagay hanggang sa bahay ni Micahas, at tinanong nila siya ng kanyang kalagayan. At ang 600 lalaki na may sandata ng kanilang mga kasakbatan na pangdigma, na pawang mga anak ni Dan, ay nagsitayo sa pasukan ng pintuang bayan. At ang 5 lalaki na yumaong tumiktik ng lupain ay nagsiahon at pumasok doon, at kinuha ang larawang inanyuan, at ang ipad, at ang mga terap, at ang larawang binubo, at ang saserdote ay nakatayo sa pasukan ng pintuang bayan na kasama ng 600 lalaki na may sandata ng kanilang mga kasakbatang pangdigma. At nang pumasok ang mga ito sa bahay ni Micahas, at makuha ang larawang inanyuan, ang ipad, at ang mga terap, at ang larawang binubo, ay sinabi ng saserdote sa kanila, ano ang inyong gagawin? At sinabi nila sa kanya, pumayapa ka, itakip mo ang iyong kamay sa iyong bibig at sumama ka sa amin, at maging ama at saserdote ka namin, magaling ba kaya sa iyo ang maging saserdote sa bahay ng isang lalaki o maging saserdote sa isang lipi at sa isang angkan sa Israel? At natuwa ang puso ng saserdote, at kanyang kinuha ang ipad, at ang mga terap, at ang larawang inanyuan, at yumaon sa gitna ng bayan. Sa gayo'y bumalik sila, at yumaon, at inilagay ang mga bata at ang kawan, at ang mga daladalahan, sa unahan nila. Nang sila'y malayo na sa bahay ni Micahas, ang mga lalaking nasa mga bahay na kalapit ng bahay ni Micahas ay nagpipisan at inabot ang mga anak ni Dan. At kanyang sinigawan ang mga anak ni Dan, at inilingon nila ang kanilang mga mukha, at sinabi kay Micahas, anong mayroon ka, na ikaw ay nagpisan ng ganyang pulutong? At kanyang sinabi, inyong kinuha ang aking mga Diyos na aking ginawa, at ang saserdote, at kayo'y yumaon, at ano pang mayroon ako? At bakit nga sasabihin ninyo sa akin, anong mayroon ka? At sinabi ng mga anak ni Dan sa kanya, huwag nang marinig ang iyong tinig, baka daluhungin ka ng mga mapusok na kasama, at iyong iwala ang iyong buhay, pati ng buhay ng iyong sangbahayan. At ipinagpatuloy ng mga anak ni Dan ang kanilang lakad, at nang makita ni Micahas na sila'y totoong malakas kaysa kanya, ay bumalik at umuwi sa kanyang bahay. At kanilang kinuha ang ginawa ni Micahas, at ang saserdote na kanyang tinatangkilik, at naparoon sa Lace, sa bayang tahimik at tiwasay, at sinaktan nila ng talom ng Tabak, at sinunog nila ang bayan. At walang magligtas, sapagkat malayo sa Sidon, at sila'y walang pakikipagkasundo sa kanino man, at nasa libis na lumalaganap sa dakong Bethrehob, at kanilang itinayo ang bayan, at tinahanan nila. At kanilang tinawag na Dan ang pangalan ng bayan, ayon sa pangalan ni Dan na kanilang ama na ipinanganak sa Israel, gayunmay ang pangalan ng bayan ng una ay Lace. At itinayo sa kanilang sarili ng mga anak ni Dan ang larawang inanyuan, at si Jonathan na anak ni Gerson, na anak ni Moises, siya at ang kanyang mga anak ay siyang mga saserdote sa lipi ng mga Danita hanggang sa araw ng pagkabihag sa lupain. Gayon nila itinayo ang larawang inanyuan ni Micahas na kanyang ginawa, sa buong panahon na ang bahay ng Diyos ay nasa Silo.